Si Senator Coco Pimentel, kinasuhan niya si BBM, si Tambaluslos, tungkol doon sa itong pinirmahan ni Kuting na budget for 2024. Ilan yun? Budget ng executive. Dapat yun lang ang aprobahan ng Kongreso. Ang ginawa ng Kongreso, itong si Tambaluslos, dinagdagan, Attorney Coco Pimentel, Senator Pimentel. If my memory serves it right, pangalawang kaso na ito na isinampa sa Supreme Court. Ang una, yung Maharlika Investment Supreme Court. Ito na, budget for 2024 sa kagagawan ni Tambaluslos, pinirmahan naman itong si Mr. BBM, 450 billion. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, so kanina nakita ko post ng DZAR or Laban Kasama ng Bayan. Nagpunta na po si Senator Coco Pimentel, kinasuhan niya si BBM, si Tambaluslos, tungkol doon sa itong pinirmahan ni Kuting na budget for 2024. Ilan yun? 5.7 trillion pesos. Mayroong naisingit ang program expenses amounting to 450 billion pesos. Okay lang sana kung 450 million. Kaya malaki na rin, 450 million. Ang daming Pilipino na kahit 1 milyon hindi nga nakahawak. How much more yan? 450 billion pesos ang program expenses. So, according to Senator Pimentel, kaya saludo ako kay Senator Coco Pimentel. Unconstitutional yun kasi yung hinihiling budget ng executive, dapat yun lang ang aprobahan ng Kongreso. Ang ginawa ng Kongreso, itong si Tambaluslos, dinagdagan. So, labag sa saligang batas. Kaya, salamat kay Attorney Coco Pimentel, Senator Pimentel. If my memory serves it right, pangalawang kaso na ito na isinampa sa Supreme Court. Ang una, yung Maharlika Investment Fund. Okay? Unconstitutional din, yun ang argument. So, hintayin natin. Sana magdesisyon na ang Supreme Court. Ito na, budget for 2024 sa kagagawan ni Tambaluslos, pinirmahan naman itong si Mr. BBM, 450 billion isiningit. Baliwala lang kanilang 450 billion mga grabe, walang awa sa taong bayan. Basta sa kanila, importante, may pera sila. Anyway, good luck, Senator Pimentel. Punta tayo sa manifesto na sinimulan ni Captain Dado. Ang daming nagre-reklamo, hindi nila mahanap yung link, o kung mahanap man, hindi alam kung anong gagawin. Kasi marami rin sa atin na hindi magaling sa technology kasama ko. Maraming gustong pumirma na hindi alam paano magpirma. Kaya, na yung latest vlog ko kanina, sabi ko, kung yung sinimulan ni Captain Dado is online manifesto, ito support. Text message manifesto. Yung hindi alam, mag-open sa link at ilagay ang pangalan at ilagay ang email address. Pwede na kayong makaboto. Okay?
May ginawa kong manifesto na parehas lang sa manifesto ni Captain Dado. Sinamarize ko lang, tinagalog ko. Tapos kung gusto nyo, i-text nyo lang yung pangalan ninyo, edad at address, cellphone number. Yun na, nakaboto na kayo. Para marami, millions ang ating target. So ito po, isinulat ko na ito yung manifesto. Sulat kamay lang. Basahin ko January 4, 2024. Manifesto ng Taong Bayan. Kami nagpapahayag na hindi na namin kilalanin si Ferdinand R. Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas dahil wala na kaming tiwala sa kanya. Betrayal of public trust. Sa makatuwid, nabudol kami sa kanya. Aming kilalanin na si VP Sara Duterte bilang presidente ayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Aming ipirma ang aming mga pangalan. So, yan na. May initial na akong natanggap na text. 6. Julio M. Bison, Eulalia Bison, Eduardo Bison, Cristina Soriano, Virginia Balisi Dian, Roger M. Libot. Initial lang to kanina. Yung gustong mubutar, parang butar ito dahil snap election ito na siguradong mananalo si VP Sara, siguradong talunan si Mr. BBM. It's a snap election, kaya boto na kayo. Ito, i-text nyo lang dito yung inyong boto. Okay. Importante, pangalan, edad, address, ano ito? Cellphone number. Importante yung cellphone number para matawagan. Para kung may mag-question sa atin, peke na tao yan, di tawagan natin. Yung edad, importante yung edad, kay baka naman minor de edad, hindi pwede. Yun lang voting population. Di ba? Ang address, bayan, at saka ano na lang, Cagayan de Oro City, pwede na, wag na yung barangay. Okay? So, petition na po tayo. Doon sa online manifesto, 8,000 na ngayon. Okay? So, that's 5 days. Aywan ko dito sa akin, ito total ko mamaya kung sa isang araw maka 1,000 ako, hindi okay, di dagdag. Anam-anam kung sa Bisaya. Ginagmay apan kanunay. Para bang unti-unti lang, basta everyday may nadadagdagan na perma. Ganon ang prinsipyo ng mga kapatiran nating inchik yung ganansya ng inchik, konting patong lang. Kailang balik-balik ang mga customer dahil mura lang. Ang gayaman ng mainchik dahil hindi nila pinatungan ng alaki yung kanilang mga paninda. Ganito lang din. Kasi tinatawanan daw ng Malacanang ang ating manifesto. Kasi 7,000 pa lang. Anong magagawa ng 7,000? Wala nga naman. Kailan, after 1 month, maka 100,000. After 3 months, 1 million. After 6 months, 32 million patay sila. So, ano lang yan? Konting tiyaga, huwag tayong mag-apura. Basta importante, bawat voting age Pilipino, ipahayag natin ang ating pagkadisgusto sa presidenteng ito na nabudol tayo. Nabudol po ako. And by the way, tungkol naman sa tungkol sa gurguran time, yung tinanggal na ang Facebook page ni na Maharlika sa Sasot at Banatbay.
at may isusunod pa. May kinumpos akong kanta kagabi. Ulitin ko lang ngayon yung hindi pa nakarinig. Gurguran time in the tune of It's Crying Time. Oh, it's crying time again, you gonna leave me. Ito naman, gurguran. Oh, it's gurguran time right now, mga kababayan. Maharlika Facebook page, una nilang tina-take down. Si Sasasot naman, sinunod nilang binanatan. Pagkatapos nito, banatbay, nawala rin sa kahanginan. Sino kaya kanilang isunod? Gurgurin o ipatumba? Sa mga vloggers na maingay, batikos kay Kuting at Lisa. Si General Macanas ba o si Captain Dado manifesto nag-umpisa? Bring it on, Kuting Norte, natakot sa asawa. Oh, it's gurguran time right now, mga kababayan. Huwag tayong matakot lumaban sa mga salot sa lipunan. Darating din ang panahon matapos kanilang kasamaan. Pag-upo ni BP Sara Palacio sa Malacanang. Gusto nyong umupo si BP Sara sa Malacanang? Hindi! Yung manifesto, pirma na kayo doon. Yung nakakaalam, yung, link, alam niyo ang technology, boto kayo sa online. Diyan na. Yung hindi marunong, yung boto kayo, text la message lang. Ulitin ko. Nagrereklamo na ang aking sister-in-law. Sabi niya, kuya, hindi na makaya. Ang dami nang nagte-text. Sige lang. Basta i-text nyo para ma-count ang inyong boto, ang inyong perma. Dahil seryoso po ito. Ramdam natin sa Malacanang ang galit, manifesto ng taong bayan. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.